Pagkalipas ng 3 araw pagkatapos na tuluyang gumaling ng patriarka, makikita naman natin ang paghinto ng grupo sa isang baryo malapit sa abandonadong akademya para hanapin ang kuta ng Bloodhound na si Tak Unyang. Kanila namang natanong sa isang matandang lalaki na mukhang tagapamahala ng lugar kung mayroon bang mga nawawalang tao sa kanilang lugar o kahit na hindi mga pangkaraniwang insidente. Kaya ipinaliwanag ng matandang lalaki na mayroong nawawala na 1 o 2 tao sa kagubatan kada taon subalit wala namang nagaganap na regular na pagkawala ng mga tao. Naisip naman ng patriarka na mukhang ito ay normal na mga kaganapan at wala itong kaugnayan sa kanilang hinahanap. Agad naman ang grupo na nagbigay pasasalamat sa kanilang impormasyong nakuha, na agad namang sinagot ng matanda na ikinagagalak niyang makatulong sa sikat na patriarka ng angka ng Sichuantang. Sa kabila ng kanilang pagtanong ay wala naman silang may nakuhang magandang impormasyon kaya sila ay kaagad na umalis sa baryo. Pagkalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang grupo habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Nang bigla na lang natanong ng ating bida sa patriarka kung mayroon ba siyang napansing kakaiba. Napaisip naman ang lalaki at nagsabi na noong nagpakita sa kanila ang bastardong si Tak Unyang ay inakala niya na siya ay nanggaling sa lugar na ito dahil ito ay ang pinakamalapit sa kanilang kinaroroonan. Naunawaan naman ni Soryong na tunay nga itong kakaiba dahil wala man lang itong may naiwang bakas sa lugar. Maya't maya pa ay napaisip naman siya kung ano ang sinabi noong bastardong yon. Kung saan bumalik naman sa kanyang alaala nung siya ay sinasakal nito dahil nasabi nitong Bloodhound na narinig niya na ang mga bastardong angka ng Tang ay pumunta sa Hainan. Dahil sa kanyang mga naaalala ay mayroon namang naisip ang ating bida para malaman kung saan ito nanggaling. Kaya natanong nito ang patriarka kung naaalala ba nito ang sinabi ng bastardo noong siya ay nagpakita sa kanila, ngunit parang wala naman siyang ideya tungkol dito. Naalala naman ni Soryong na ang patriarka ay nagawang matamaan ng pag-atake sa mga oras na iyon kaya marahil wala itong may maalala. Habang sila ay nagpapatuloy sa kagubatan ay natanong naman ang batang lalaki sa leader ng grupo kung hindi ba nagsabi ang bastardong si Tak Unyang na narinig niya na sila ay pumunta sa Hainan. Kaya ang ibig nitong sabihin ay mayroong taong nagsabi sa kanya nitong impormasyon. Gayunpaman ito ay simple lamang dahil kinakailangan lang nilang umusisa sa mga tao sa lugar na dinaanan ng kanilang grupo sa Hainan gamit ng isang larawan para kumuha ng impormasyon. Hindi naman makapaniwala ang patriarka na nagawang makaisip ng isang bata ng ganito kaya namamangha naman siyang napasabi na si Soryong ay napakahusay dahil hindi niya ito nagawang maisip, at dahil sa sinabi ng ating bida ay kanyang naunawaan na marahil narinig ng Bloodhound ang kanilang pagdating sa isang tao na nagawa silang makita habang sila ay naglalakbay. Pinuri naman ito ng husto si Soryong kaya ito ay kanyang ikinatuwa, at dahil ang mga bagay ay mas naging madali na para sa kanila ay kaagad naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Di kalaunan ay pumunta naman tayo sa isang madilim at misteryosong baryo na mayroong nakakabahalang kapaligiran, kung saan makikita natin ang pagdating ng grupo papasok dito. Ang isa sa mga lalaki ay nagpahiwatig na marahil ito ay ang lugar na kanilang hinahanap, na pinasang-ayunan naman ng patriarka sa paniniwalang ang mga taong konektado sa Bloodhound ay nakatira dito. Kaagad naman itong inutusan ang kanyang mga kasamahan na magpatuloy sa baryo at maging marespeto dahil sinabihan siya ng ating bida na ang mga tao dito ay magiging mabait sa kanila, na agad namang pinasang-ayunan ng kanyang mga tauhan. Nang sila ay makalapit sa baryo ay pansin naman nila na wala masyadong tao ang nakatira dito, at ang lahat ng mga naririto ay mukhang nanghihina. Kanila ding napapansin na ang mga tao sa lugar ay parang wala sa kanilang sarili at pagod na pagod. Habang sila ay nagpapatuloy papunta sa loob ng baryo ay bigla namang naagaw ang kanilang atensyon at sila ay napahinto. Ito ay dahil bigla na lang mayroong tumawag sa kanila at nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa dito. Makikita naman natin ang paglabas ng mga kalalakihan ng taga-nayon at ng kanilang elder kasama ang isang maliit na bata. Agad namang nagbigay ng pagrespeto ang grupo at kasabay nito ay ang pagpapakilala ng leader bilang ang patriarka ng angka ng Tang. Di kalaunan habang nag-uusap ang matanda at ang patriarka, bigla namang bumaling ang atensyon ni Soryong papunta sa baryo. Ito ay dahil pansin niya na ang lugar ay parang walang buhay at ang bata din na hawak ng elder ay mukhang nanghihina. Nang bigla namang mas lalong naagaw ang kanyang atensyon kaya siya ay napatanong kung ano ang problema ng mga tao sa baryo. Ito ay dahil nakikita niya na ang mga tao ay mukhang nakainom ng isang uri ng gamot. Bumalik naman tayo sa elder kung saan tumanggi ito na mayroong nawawalang mga tao at nangyayaring kakaiba sa kanilang lugar.
Nang bigla naman itong nagpalabas ng nakakatakot na mukha at nagsabi sa patriarka na kunin niya ang kanyang mga tauhan at kaagad na umalis sa lugar na ito. Ipinahayag naman ng lalaki na ang bilang ng mga bahay dito at ang bilang ng mga tao ay hindi tumutugma. Subalit mas lalo lang na nagalit ang matanda at pasigaw itong nagsabi sa kanila na huwag silang makialam kaya sila ay lumayas na dito. Nagulat naman ang patriarka at si Soryong sa naging reaksyon ng elder kaya sila ay natigilan sa kanilang kinaroroonan. Pagkalipas ng ilang sandali ay napabulong naman ang lalaki sa ating bida at nagsabi na kanyang sinabi na ang mga tao dito ay magiging mabait sa kanila, subalit napakamot na lang si Soryong ng kanyang pisngi habang pinagpapawisan ng husto. Nang bigla naman na muling naagaw ang kanyang atensyon papunta sa batang babae, ito ay dahil bigla na lang itong nahimatay at natumba sa lupa sa kanilang harapan na labis naman nilang lahat na ikinabigla. Dali-dali naman siyang tinulungan ng matandang elder at naiiyak na nagsabi na huwag niya itong gawin sa kanya dahil siya na lang ang natitira niyang pamilya at natanong kung bakit nagawa niya ding magkasakit. Hindi naman magawang hayaan na lang ng patriarka itong pangyayari kaya agad siyang lumapit sa maglolo, kung saan ipinaliwanag nito sa matanda na natuto siya ng medical arts kaya magagawa nitong matulungan ang kanyang apo, kaya agad namang nagpakiusap ang matanda dahil siya ay desperado na para matulungan ang maliit na batang babae. Habang hawak ng matanda ang kanyang apo ay nagsabi naman ang patriarka na hindi siya isang doktor ngunit mayroon siyang kaalaman sa medisina kaya pwede niya ba itong tingnan, na kanya namang pinasangayunan. Bigla namang nagbago ang mukha ng matandang elder at may isiniwalat sa kanila. Ito ay dahil mayroong matinding sakit na kumakalat ngayon sa kanilang baryo sa loob ng ilang panahon, na siyang pumapatay sa mga bata at nagpapahirap sa mga malulusog na taga-nayon. Naunawaan naman ito ng patriarka kaya pinapanatag niya ang loob ng matanda sa pagsabi na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kaagad namang nag-utos ang matandang elder sa mga taga-nayon na gabayan ang grupo sa loob ng kanilang bahay para masuri ng maigi ang kanyang apo. Habang sila ay nagpapatuloy sa pagtakbo sa loob ng baryo, natanong naman ni Soryong kung marunong nga ba ang patriarka ng medical arts kasabay ng kanyang martial arts, na pinasang-ayunan naman ng lalaki. Ipinaliwanag naman ito na ang martial arts ng angka ng Tang ay mayroong kaugnayan sa mga lason kaya sila ay bihasa sa mga medisina. Dagdag pa nito na ang martial arts ay nangangailangan ng pangunawa sa katawan kaya ang kanilang leader ay bihasa din dito. Hindi naman makapaniwala si Soryong sa kanyang mga narinig dahil inaakala niya na ang mga ito ay grupo ng mga asasin na gumagamit ng lason, subalit isinaalang-alang naman ito ang posibilidad na maaari siyang matuto ng kanilang medical art kesa sa kanilang nakakatakot na martial arts gamit ng mga lason. Nang bigla namang nagulat ang ating bida dahil bigla na lang nagsabi ang lalaki habang nagpapalabas ng masamang ngiti na paminsan-minsan ay nanghuhuli din sila ng mga masasamang bastardo at tinuturukan sila ng lason para suriin ang kanilang reaksyon. Habang napupuno ng takot sa kanyang mukha at pinagpapawisan ng todo ay napaisip naman si Soryong kung tama ba ang kanyang pinasukan dahil nauunawaan niya na ang angkan ng Tang ay malayo sa pagiging isang ordinaryong angkan. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa isang silid sa loob ng isang bahay sa baryo. Dito makikita natin ang batang babae na ngayon ay nakahiga at napapalibutan ng kulay berdeng enerhiya. Ipinaliwanag naman ng patriarka na nagawa nitong mabalik sa normal ang paghinga ng bata dahil inilipat nito sa kanya ang konti ng kanyang internal energy. Kaya agad namang napayuko ang matanda at nagpasalamat. Habang hawak-hawak ang kanyang ulo ay nagpakiusap naman ito na gawin nila ang lahat para masagip ang kanyang nag-iisang apo. Ngunit mayroon namang napansin ang patriarka na kakaiba sa maliit na bata, kaya natanong nito ang elder kung ipinanganak ba itong mayroong problema sa puso. Sinagot naman ito ng matanda na ito ay nagsimula lang noong kalahating taon na ang nakakaraan nang magsimula siyang magkasakit at bukod sa kanyang apo ay nagsimula ring magkasakit ang ibang mga tao. Nagsabi naman ang matanda na ito ay kanilang tinatawag na misteryosong sakit at ipinaliwanag sa patriarka na ito ang rason kung bakit hindi niya sila pinayagang pumasok sa baryo noong sila ay nasa pasukan dahil ayaw niya silang mahawaan nito. Naunawaan naman ng ating bida at ng lalaki na tunay nga ang mga itong mababait kaya sila ay napatingin na lang sa isa't isa. Dahil sa kabaitan at katapatan ng elder ay nag-alok naman ang patriarka na magbibigay siya ng magandang medisina para sa puso kaya natanong niya kung pwede ba nitong tipunin ang lahat ng mga taga-nayon para ito ay kanilang masubukan. Hindi naman makapaniwala ang matandang elder sa kanyang mga sinabi kaya siya ay naiyak na lang habang nagbibigay ng kanyang pasasalamat. Kung saan tumugon naman ang patriarka dito sa pagbibigay sa kanya ng mainit na ngiti para siya ay huminahon.
Ang kaganapang ito ay tumatak naman sa isipan ng ating bida kaya napaisip siya na ang mga taong ito ay tunay ngang mababait na mga individual. Kinagabihan pagkalipas ng ilang oras ay makikita naman natin ang patriarka at ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaan na tauhan na si Gupay na naglalakad sa baryo, kung saan nagawa nitong mapuri ang kanilang patriarka dahil sa pag-aalaga nito sa kanyang mga pasyente kaya agad naman siyang pinasalamatan ng kanilang leader. Natanong naman nito kung ano ang sintomas na mayroon ng mga taga-nayon, na sinagot naman ng kanilang leader na ito ay kakaiba. Ito ay dahil ang kanyang mga naging pasyente ay nakakaramdam ng matinding pagkapagod at namamaga ang mga mata. Kasunod pa nito ay nagkakaroon din sila ng mahinang lagnat at hindi regular na pagtibok ng puso. Dagdag naman ng patriarka na ang mga sintomas ay iba-iba sa mga pasyente subalit ang mayroong malubhang sintomas ay ang nagkakaroon ng problema sa kanilang mga puso. Pagkatapos nito ay natanong naman ng patriarka kay Gupay kung nasaan na ngayon ang ating bida, na kanya namang sinagot na siya ay napagod ng husto sa pagtulong sa kanila kaya iniwan niya itong natutulog sa silid nito. Ipinaliwanag naman ng patriarka na ang bata ay nagsumikap ng sobra kaya normal lang para sa kanya na mapagod ng husto dahil sa pagsunod nito sa kanila nang hindi pa natututo ng martial arts. Nagsabi naman ang patriarka na titingnan niya ang ating bida bago siya matulog. Na may tuwa namang pinasang-ayunan ni Gupay at nag-alok sa kanilang leader na samahan siya papunta dito. Pagkalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang pagbukas ng isang pintuan ng isang silid, kung saan makikita natin sa loob ang ating bida na masarap ang pagtulog kasama ng kanyang mga alagang centipede sa kanyang uluhan. Dahil pansin nito na maayos naman ang lagay ng batang lalaki ay napangiti naman ang patriarka. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon at kaagad na binuksan ang kanyang pintuan. Dali-dali naman siyang humakbang para lumapit sa ating bida, kung saan nang siya ay makalapit ay agad niyang iniangat ang kanyang kamay habang ito ay patuloy na natutulog. Kaagad niya namang pinakawalan ang kanyang kamay para magpalabas ng isang pagsampal, na siyang tumama naman ng napakalakas sa pisngi ni Soryong kaya siya ay naluha at nagawang magising ng di oras. Kaagad naman siyang napaatras papalayo at habang hawak-hawak ang kanyang namumulang pisngi, napaisip siya kung ano ang nangyayari. Pansin naman nito ang seryosong mukha na ipinapalabas ng patriarka kaya siya ay napatanong kung ano ang problema nito sa kanya. Hindi makapaniwala na nagawa siyang masaktan ng patriarka, napakagat naman si Soryong sa kanyang ngipin dahil sa labis na pagkainis. Bigla namang lumapit sa kanya ang lalaki kaya natatakot nitong natanong kung para saan itong kanyang ginawa. Nagawa namang manghingi ng patawad ng patriarka at nagsabi na hindi niya ito sinasadya at siya ay makinig sa kanya. Inilarawan naman ito nung siya ay sumilip sa kanyang pintuan para siya ay tingnan bago siya matulog, nang bigla na lang mayroon siyang napansin na isang insekto na dumapaw sa kanyang mukha habang siya ay natutulog. At dahil alam niyang mayroong maraming nakalalaso na mga nilalang sa kanilang lugar, naisip niya na ito ay delikado paghahayaan niya na lang ito kaya hindi nito napigilan ang kanyang kamay. Natanong naman ng ating bida kung anong klase itong insekto kaya agad namang ibinuka ng lalaki ang kanyang palad para ito ay ipakita. Nanlaki naman ang mga mata ni Soryong dahil pamilyar itong nilalang sa kanya ngunit kanyang ipinagtaka kung papaano itong napunta dito. Bigla namang may naunawaan ang batang lalaki kaya kinumpirma nito sa patriarka kung ano ang mga sintomas na naramdaman ng mga pasyente. Ipinaliwanag naman ng patriarka na ang mga taga-nayon ay nagdurusa sa iba't ibang sintomas pero ang lahat ng mga ito ay mayroong problema sa puso. Dahil sa kanyang nakuhang impormasyon, nagawa namang masabi ni Soryong na alam na niya ngayon ang sanhi ng sakit sa baryong ito. Kaagad namang itinuro ng bata ang hawak na insekto ng patriarka sabay sabi na ito ang may kagagawan kung bakit nagdurusa ang mga tao sa lugar na kanilang tinutuluyan. Kanya namang ipinaliwanag na ang insektong ito ay ang tinatawag na kissing bug. At bilang nabibilang sa isang uri ng pamilya ng insekto na sumisipsip ng dugo, nakuha nito ang kanyang pangalan dahil ito ay umiinom ng dugo sa parte ng bibig o kaya mata ng mga tao o hayop. Ang mga insektong ito ay sobra ding palihim kaya nagagawa nilang sumipsip ng mas maraming dugo kaysa sa mga lamok kaya tinatawag din sila bilang vampire bugs o di kaya ay assassin bugs. Kanya namang inilarawan na ang mga insektong ito ay hindi nakalalason, subalit ang kanilang tiyan ay puno ng mga nakakapinsala at mapanganib na mga parasite kaya ikaw ay mahahawaan ng sakit na tinatawag na Chagas disease sa pamamagitan ng kanilang kagat o di kaya dumi. Dagdag pa nito na ang ganitong insekto ay nasa ikapitong pinakadelikadong hayop na nagawang pumatay ng karamihan ng mga tao. Nalabis namang ikinamangha ng lahat ng tao sa loob ng silid ng ito ay kanilang malaman.
Inagaw naman ni Soryong ang atensyon ng matanda at natanong kung ang mga aso ba sa kanilang baryo ay mabilis na nauubusan ng hininga o di kaya ay nagpapakita ng parehong sintomas na nararamdaman ng mga tao, na kaagad namang sinagot ng matandang elder ng oo at natanong sa kanya kung ito ba ay sanhi ng insekto. May kumpiyansa niya naman itong kinumpirma sa pagsasabi na siya ay nakakasigurado dito. Dahil sa kanyang mga sinabi ay nagawa namang matulala ng elder at mapaisip. At pagkalipas ng ilang sandali ay natanong nito na dahil alam niya ang tungkol sa insekto ay marahil alam niya din kung papaano masasagip ang kanyang apo, na sinagot naman ni Soryong na ito ay posible kung mayroon silang gamot ngayon. Nagawa namang sumali ng patriarka sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng mahinang pagtawa. Pagkatapos nito ay kanya namang natanong kay Gupei kung ano ang kanyang tingin. Na kanya namang sinagot na naiintindihan na niya ngayon kung bakit ganito na lang ang pagpapahalaga ng kanilang leader sa ating bida. Inagaw naman ng patriarka ang atensyon ni Soryong sa pagsasabi na sila ay ang angka ng Sichuan-tang, na kanya namang ipinagtaka kung ano ang ibig nitong sabihin. May ngiti namang inulit ng patriarka ang kanyang sinabi, kaya napasabi na lang ang ating bida sa kanyang isipan na ano ngayon. Inilihis naman ng patriarka ang kanilang pag-uusap para maipaliwanag ang patungkol sa kakayahan ng angka ng Tang, kung saan inilarawan nito ang isang parasite na tinatawag na Go. Ipinaliwanag naman nito na ito ay isang uri ng insekto na pinalaki ng mga masasamang tao sa China, at may mga nagsasabi na ito ay isang nakalalaso na parasite habang mayroon namang nagsasabi na ito ay isang uri ng pangkukulam. Ito ay dahil kung magagawa nilang mapakain itong insekto sa mga tao ay makakapagdulot sila ng sakit o di kaya ay magagawa nilang mapasunod ang tao ng kahit anuman na kanilang iuutos. Hindi naman magawang mapaniwalaan ni Soryong na mayroong isang insekto na magagawang makontrol ang mga tao. Kaya sinigurado naman ng patriarka sa kanya na ito ay totoo dahil hindi na mabilang na mga martial artist ang nagawang mapatay o di kaya ay pinilit na patayin ang kanilang sariling mga anak o pinilit na traidorin ang kanilang mga pamilya at naging alipin nitong mga masasamang tao. Nagawa namang maiyak ng todo ng matandang elder sa pag-iisip na ang kanyang apo ay nagawa ding maapektuhan ng ganitong nilalang kaya natahimik na lang ang ating bida. Dagdag naman ng patriarka na dahil sa takot ay maraming hindi nagsumikap para maghanap ng lunas laban sa nilalang na tinatawag na Go, isang lunas na maaring magawang makapagpalabas sa insekto sa katawan o di kaya ay makakapagtunaw nito sa loob. Napaisip naman si Soryong na kung ganito ang sitwasyon, ang pagtalo sa nilalang ay hindi posible. Napasabi naman ng patriarka na ito ay tunay na nakakamangha subalit ang angka ng Tang ay ang may pinakamay kakayahan para ito ay magawang makamit. Bigla naman siyang may ipinalabas na isang bilog na bagay galing sa kanyang damit. Ipinapakilala ito bilang tinatawag na Cure Melting Orb, na kahit maliit lang ng medisinang ito ay magagawang mapaalis ang lahat ng mga parasite. Labis namang ikinamangha ni Soryong ang nagawang medisina ng angka ng Tang subalit naisip niya naman na sumusobra na ang pagpapangalan nila sa gamot na ito. Pinapanatag naman ng patriarka ang loob ng matanda sa pagsasabi sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil paniguradong masasagip nila ang kanyang apo. Nalabis namang ikinatuwa ng matanda kaya siya ay muling naiyak. Pagkatapos nito ay nagawa namang gumaling ng mga taga-nayon simula sa apo ng matandang elder. Ang paggaling ng lahat ay nagsimula naman ng selebrasyon sa buong baryo para magbigay ng pasasalamat sa patriarka at sa kanyang mga kasamahan. Habang nagaganap ang kasiyahan ay nagpasalamat naman ang patriarka sa ating bida na si Soryong dahil kung wala ang kanyang kaalaman tungkol sa sanhi ng sakit, ang sitwasyon ay marahil mas naging mahirap. Kinilala naman nito ang ating bida sa buong baryo para sa kanilang naging tagumpay kaya pinaulanan naman siya ng mga taga-nayon ng kanilang papuri at pagpapasalamat. Napaisip naman siya na kahit ang nagpagaling sa mga taga-nayon ay ang medisina ng Tang ay ibinigay pa rin ng patriarka sa kanya ang lahat ng pagkilala. Napansin naman nito na mukhang tunay na nasisiyahan din ng patriarka habang nakikita siyang pinupuri ng mga tao na parabang siya ang nakakakuha nito, kaya may malaking ngiti nitong nasabi sa kanyang isipan na siya ay bahagyang naantig sa ganitong pangyayari. Maya't-maya pa ay makikita naman natin si Soryong na hinahagis na sa ere ng mga kalalakihan para magbigay pa ng papuri sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto habang patuloy na kumakain ang grupo sa inihandang kasiyahan para sa kanila, bigla na lang may ibinulong ang matandang elder sa patriarka at nagsabi na mayroon siyang sasabihin patungkol sa kanyang binanggit noong una silang nag-usap sa pasukan ng kanilang baryo. Nagugulat namang napatanong ang patriarka kung ano ang tinutukoy nito,
Nakaagad namang sinagot ng matanda na dahil gusto niyang bayaran ang pabor na pagligtas sa kanila ay nag-imbestiga siya patungkol sa baryo kung saan nawawala ang mga tao kaya mayroong kakaibang istorya ang umabot sa kanyang kaalaman. Ipinaliwanag nito na ayon sa isang babae sa kanilang baryo na nanggaling sa ibang lugar, sinabi niya sa kanya ilang taon na ang nakakaraan na ang kanyang bayan ay dumanas ng isang trahedya kung saan mayroong ilang tao ang nagawang mawala. Ang impormasyong ito ay labis namang ikinabigla ng patriarka kaya agad siyang sumenyas sa kanyang mga tauhan dahil alam niya na ito ay ang kanilang hinahanap. Natanong naman ng lalaki sa matanda kung saan ito matatagpuan, na kanya namang itinuro na ito ay nasa isang maliit na baryo sa kanluran. Pagkatapos ng kasiyahan ay kaagad namang naglakbay ang grupo papunta sa lugar na itinuro ng matanda. Habang sila ay unti-unting papalapit sa lugar ay mas lalo naman nilang naaamoy ang masangsang na amoy ng kamatayan at pagkabulok ng laman. Nang sila ay makalapit dito ay labis naman ang pagkabigla na lumabas sa mukha ng patriarka dahil sa nakakasindak niyang nakikita. Ito ay dahil ang lugar ay tambak ng mga buto at mga iba't ibang parte ng katawan na nagkalat sa paligid. Dagdag pa dito ay napupuno din ng hangin ng lason kaya inutusan naman ni Gupay si Soryong na huwag tumingin dahil ang tanawin ay nakakakilabot. Subalit pinagsabihan lang siya ng ating bida na nakita na niya ang lahat. Habang nagmamasid sila sa paligid ay may bigla namang napansin ng isang lalaki na kanilang kasama na umagaw sa kanyang atensyon. Ito ay dahil mayroon siyang napansin na paa ng isang ibon, kasunod nito ay kanyang napansin ang kanyang bibig na mayroong hawak na isang ulo ng ahas. Hindi naman siya makapaniwala na mayroong isang hayop na malayang kumakain ng mga bangkay sa paligid. Dahil sa nararamdaman nitong kalapastangan sa mga bangkay ay kaagad namang kumuha ng bato ang lalaki sa lupa para batuhin itong ibon upang ito ay umalis. Sinubukan naman siyang pigilan ng patriarka subalit nagawa nitong mabato ng tuluyan ang hayop habang nagsasabi na siya ay lumayas dito. Nagawa naman itong bahagyang matamaan ang nilalang kaya bumaling ang atensyon nito papunta sa kanila. Bigla namang lumiwanag ang mga mata ng ibon at unti-unting nagpalabas ng kanyang kulay itim na aura. Ang pangyayaring ito ay ikinabahala naman ng lalaki kaya agad namang napahawak ang patriarka sa kanyang balikat at nagsabi sa kanyang mga kasamahan na mayroong kakaibang nangyayari. Nang bigla na lang ibinuka ng nilalang ang kanyang mga pakpak, kung saan makikita natin ang kanyang paglipad kasabay ng pagkalat ng kanyang ipinapalabas na maitim na aura sa paligid. Ang ating bida na si Soryong ay hindi naman makapaniwala sa kanyang nakikita, ito ay dahil ang mga natamaan na kalansay at mga bangkay ng itim na bagay ay kaagad na natunaw. Ang patriarka ay kaagad namang tinakpan ng bibig ng batang lalaki at hindi na siya nag-aksaya pa ng oras sa pagbibigay utos sa kanyang mga tauhan na sila ay kaagad na tumakbo. Ito ay dahil ang hayop na nasa kanilang harapan na nagpapalabas ng kanyang kapangyarihan ay ang maalamat na nakalalasong ibon na tinatawag na Zenyao.